Welcome back mga Mars. Ito na nga, pupunta kami ngayon sa MOA LBC para kukunin na yung aming visa! Yay! So excited! Ayan na. So after ng interview sa US Embassy, kailan nga ba talaga natin makukuha yung ating visa packet? So saan ba natin siya pwedeng kunin at may bayad ba? October 21, Friday kami na-interview. And then after 4 days, October 25, Tuesday, nakareceive ako ng email muna sa US Embassy Manila. Files siya nakasama, which is the social security number for US permanent resident, and then yung isa naman is for notice for immigrant visa applicants. Tapos nandun din nakasama yung attachment nila na US CIS immigrant fee. Yun yung instruction kung paano natin babayaran yung $220 per head na immigrant fee. And then after a few minutes, naka-receive naman ako ng email from LBC. Yung email may kasama siyang tracking number. Tapos yun ipapakita natin mamaya sa LBC. So kung pick up sa LBC yung pinili mo sa CGI, free of charge siya. Yung LBC MOA, located siya doon sa may malapit sa may IKEA. Tapos sa may ground floor lang siya banda. O mga Mars, huwag kalimutan magdala ng valid ID kasi kailangan natin yan para ipakita sa LBC. Syempre, yung ang layo pa ng pinanggalingan mo, tapos pagdating mo na LBC, wala ka palang ID. So, ayan nga pala yung kanilang telephone number if ever na gusto nyo silang tawagan. Ayun nga pala mga Mars, isa lang pala na-register ko sa CGI. So, tingnan natin ngayon kung makukuha ko din yun sa mga dependent ko. So, nandito na nga kami ngayon sa LBC. Sabi ko sa asawa ko, bigyan na kami panoorin mga vlogger kami. Ayan na nga, papasok na kami sa loob. Tapos, pagpasok pala sa loob, kukuha pala kayo dyan ng number. Ayan. Tapos, ano ba sa dulo yung number? Ayan, habang nag-antay kami, habaan nyo yung mga pasensya nyo, mga Mars, at medyo matagal talaga siya. So, ayun, tinawag na nga ako ni ate, tapos binigay niya sa akin yung aking visa packet. Tapos, pina-open niya sa akin yung package at pinakuha sa akin yung passport sa loob ng plastic. So, nag-open lang ako ng maliit do sa gilid para hindi masira yung kulay yellow na packet. So, ito na nga ang moment of truth, mga Mars. Wala nga yung sa mga dependent ko. Sabi ko, ate, baka nandyan naman po. O, di ba pinaghanap ko pa si ate. Yun na nga, wala daw talaga. So, kaya umuwi na kami. Shoutout nga pala sa kuya ko na napaka-supportive. Ay, so, nung nalaman ko talaga na wala. Ay, nahilo ako mga Mars. Gutom lang pala. Gutom na yung mga person, kaya kumain na lang muna kami sa IKEA. Habang ako'y nagmumuni-muni, so naisipan ko muna mag-imbestiga, syempre. Nagtanong muna ako sa aking mga nakasabay na ng interview. Tapos nagtanong na rin ako sa group sa Telegram. Tapos sabi nila, pag ganun daw, nadi-deliver naman daw. So kung isa lang yung na-register mo sa CGI, yung sa mga dependents mo, i-deliver naman daw sa bahay. So medyo nakakahinga nga ako ng medyo konti. Nagkaroon ng pag-asa. Kaya cheers mga Mars. So abangan natin sa part 2. So, ito na nga mga Mars. Ito na. Nakuha ko na siya. Nakuha na namin yung aming visa packet. I mean, yung visa packet na aking mga dependents. So, habang natutulog ako, may kumatok. And then, ayun, si Kuya LBC. Basang-basa siya sa ulan. At tapos, nagbayad ako sa kanya ng 440 each. Tapos, pag open ko, hala, ito na ba yun? Bakit ang nipis? Kasi sa mga nakikita ko sa Lipora, ang kakapal ng kanilang visa packet. Pero sa dependent ko, hala, ang nipis lang talaga. So, ayun na makikita nyo, compare nyo. Ang nipis na sa kanila, tapos sa akin na principal, medyo makapal. Ayan. So, ito na nga nangyari mga Mars. After namin sa MOA, nag-email agad ako sa LBC. And then, prior kasi dyan, may nag-message sa akin na kung kaano-ano ka daw itong mga, yung name ng mga dependents ko. And then, sinabi ko nga, dependents ko sila. So, pag-uwi ko, nag-message ako sa kanya na bakit wala yung sa mga dependent ko. Meron palang instruction dun sa email na dapat mag-register ka ng address, delivery address, pati sa mga dependent. So, hindi ko yan nabasa mga Mars. Hindi ko siya napansin. So, sobrang excited. So, yun, nag-message siya sa akin. And then, tinanong niya ako kung ano yung delivery address ko. At saka yung mga name ng dependent. So, yun, binigay ko sa kanya. And then, after 2 days, dineliver naman yung mga visa packet ng mga dependents. So, kaya, ayan, pwede na mag-celebrate. So, itong visa packet na ito mga Mars, i-hand carry lang natin ito. Tapos, ito turn over daw to sa Immigration Authority pag nasa US Port of Entry na tayo. So, bago mo makalimutan ang lahat mga Mars, makikita mo dyan sa harap nung visa packet, meron dyang papel na parang summary. So, kopyahin mo dyan yung A number at saka yung case ID mo. Kasi, kailangan yon
para makapagbayad ka ng USCIS fee, yung $220 it. And bago ko nga pala makalimutan mga Mars, nabasa ko lang sa Telegram na pagka nag-register ka sa CGI, i-add mo yung dependent mo and then saka mo sila i-delete para isang slot lang yung makuha mo. Pero, pag na-delete mo na daw kasi yung dependent mo doon, kumbaga magkakaroon na yun sila ng record, delivery record. Ganon. Kumbaga makaka-capture na yun ng system, yung delivery address ng dependent mo. So, sama-sama na silang mai-deliver kasama nung packet visa mo. So, hindi ko yun agad nabasa mga Mars. Kaya, ayan, learn from our mistake. O, ayan mga Mars, baka ma-excite ka, ma-open mo lahat, pati yung yellow envelope. So, nakalagay dyan, do not open this envelope. So, paano natin makukuha yung passport sa loob? So, yun, ganun pala yun, mga Mars. Kailangan mo lang maggupit. Hindi naman sinabi dun bawal maggupit. So, kaya, gumupit ka sa gilid. Kumuha ka ng gunting. Huwag mong kagatin. Ayan. Gumupit ka ng maliit lang dun. Yung kasya lang yung passport. And, tadaan! Ayan ang mga Mars. So, ayan, nakalabas na yung ating passport. Pwede na tayong mag-celebrate. Ayan. As in, totoo ba talaga ito mga Mars? Hindi talaga to fake news. So, ayan. Ang next naman natin ngayon, magbayad na tayo ng USCIS fee. So, kailangan pa ba gumawa ng video nun? Comment down below.